ba yung, yung screen? Be, kita na yung screen. Okay. So, recap muna tayo. Balikan natin yung nangyari last week. So, doon sa, buksan niyo ulit yung mga Bibles niyo, no? Kung mga Bibles kung saan kayo komportable, Tagalog or English, kung anong translation. So, napag-aralan natin last week na ang nagsulat, ang author ng libro na to ay si Luke. Bali, ito yung second installment ng kanyang isinulat para kay Theophilus. Okay, ang unang isinulat ni Luke o yung Gospel according to Luke. Doon, sinasabi niya kay dinidescribe, nilalarawan niya yung mga nangyari, yung mga ginawa ni Jesus Christ, tsaka yung mga turo niya. So dito, sa second book niya, yung Book of Acts, ito naman yung continuation ng imam ministry natin Panginoon, which yung pagpapakalat ng Gospel. Ano pa yung napag-aralan natin last week? Ito, last week napag-aralan natin na mayroong ipinangako ang ating Panginoon sa kanila. Ano yung pinangako sa kanila? Yung Holy Spirit na ipinangako ni God the Father na bababa at mag-i-empower sa kanila. Ilang beses sinabi sa kanila yan ni Christ. Sabi sa kanila, di ba, huwag muna kayong aalis. Mag-stay muna kayo dyan sa Jerusalem at hintayin nyo yung pinangako bago kayo lumarga. So, kailangan na maghintay sila dahil hindi nila kakayanin, walang empowerment na manggagaling sa Holy Spirit. May human effort, hindi nila gawa ang ministry na iniwan ni Jesus Christ sa kanila. Okay, so saan na tayo na, ano pa yung napag-aralan natin bukod sa hold natin? Yung nakita natin yung ascension o yung pag-let Jesus Christ sa langit. Ngayon, dito na tayo sa second part. From verses 12 to 26. So, basahin muna natin. So, yung ating nabasa ay si Sister Maricel, ni Sister Myla, ni Sister Nova, si Hazel, si Sister Sharon, and then Sister Charm. Sila sama-sama upang nalang mga babae Maria na ni Jesus. Gayon naman ni Jesus, makalang araw, nagkakataon ang mga isang danalo at makapit, tuway heart nila si Pedro at salita. Bayaran sa kanyang pagtataksil ay ibin niya lupa. Doon siya gulang barik at sumabog ang kanyang tiyan at labas ang kanyang bituka. Nalilay buong Jerusalem, kaya ang yun na nakadalam sa kilang na ulang ay bubig. Bibli pero nasusulat pa ng mga awit kaya ituyo at wag nang tirhan ni numan. Sulat din gampanan ng iba ang kanyang tungkol. Ito, kaya't dapat pumiling isasama namin bilang sa muling pagbuhay ni Jesus. Kaya naman siya sa namin sa pagkasama ng pang Jesus. Mas manihuan si Jesus ang gasyina sa langit. Kaya't dahil daw lalaki, si Jose na tinatawag na Barsabas na kilala sa halos. So, pagkatapos sila yung nanalangin, Panginoon, alam niyo kung ano nasa puso ng tao, ipita po niyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay dinagdag sa 11 apostol. Okay, thank you sa pagbabasa. So, ituloy na natin ngayon yung discussion natin. So, nandito pa rin tayo, no? Yung outline natin, nandito pa rin tayo
sa beginning of the church. So natapos tayo, nakita natin last week, umakyat na si Jesus Christ sa langit. So dito tayo sa verse 12 na. Dito sa verse 12 onwards, hanggang sa matapos ang book of Acts, makikita natin dito yung power ng prayer, kung papaano manalangin ang mga apostles, ang mga disciples, at kung papaano sagutin ng Diyos ang kanilang mga dasal. Okay, so start na tayo. So verse 12, so bumalik na. Natapos na sila doon sa Mount of Olives, so balik na sila sa Jerusalem. Then they returned to Jerusalem from the Mount of Olives, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey. So yun nga ang ginawa ng mga sabi sa kanila ng angel, di ba? Bumalik na sila. So balik sila sa Jerusalem. So Sabbath day journey. So ano yung ibig sabihin nito? Sabbath day journey away. Ganyan kalayo daw. From Mount Olive hanggang sa Jerusalem. Yeah, ganyan kalayo. Gaano kalayo itong Sabbath day journey? So balik muna tayo sa ano. Balikan natin ang Old Testament para maintindihan natin yung sinasabi dito ni Luke kung gaano kalayo yan. Ang Sabbath day journey, yan yung maximum distance na pinapayagan ang isang Hudyo para magbiyahe or lumakad sa araw ng Sabat. Yan ay nasa rabbinic law. Yan ang pinag-uutos nila. May certain distance sa araw ng Sabat na kailangan nilang sundin. Pag lumampas sila doon sa distance na yon, nilalabag na nila yung rabbinic law, yung Sabbath day. Okay, so tingnan natin. Ito, sa ibang translation, mga ano yan cubit ang nakalagay. 2,000 cubit. Ang isang cubit, ganyan po ang sukat niyan. Simula dito sa elbow natin, sa siko hanggang sa dulo ng daliri natin na pinakamahaba. 1 cubit yan. Okay? So ang Sabbath day journey ay around 2,000 cubit. So makikita natin yan sa Old Testament. Sinabi yan sa Numbers. Okay, tingnan natin yung mga illustrations. Gaano kalayo yan. Ayan, nakita nyo yung yung kampo ng mga Israelites diyan sa wilderness. Yan po ang setup ng kanilang kampo. Tingnan nyo po yung nasa lower right side. Ganyan ang setup ng kampo nila. Ang Sabbath day journey ay yung kung pinakamalayong kampo. Pinakamalayong kampo papunta doon sa tabernacle. Yan po yan. Halimbawa, example na ginamit ko ay yung tribe of Benjamin. 2,000 cubits. For example, yan po ang pinakamalayo. So yan po ang susundin nila. Okay? Kasi maglalakad sila ng ganyang kalayo. So yan ang 2,000 cubits at yan din sinasabi na Sabbath day journey. So ginawa ko lang po yung illustration na yan. Pero merong mga ibang rendering na ginamit para dito sa formation ng 12 tribes of Israel. So ito isang isang rendering lang to. Yung nakikita nyo ngayon. Merong iba na sinasabi na ganito daw yung pagkakaayos. Kasi parang parang cross ang pattern no setup ng mga kampo sa wilderness during the time of Moses nung inilabas sila sa Egypt. So ibig sabihin, kung ano yung pinakamalayo diyan, halimbawa nandito kay Zebulon, dito sa lower left screen nyo. From dito sa dulo ni Zebulon hanggang doon sa umuusok na yon sa tabernacle, 2,000 cubit. So ganyan kalayo. Kinukuha nila yung pinakamalayong distansya para maglakad, mag-travel ang isang Hudyo papunta dito sa tabernacle. Okay? Dito po nila nakuha itong sinasabi nilang Sabbath day journey, which is equivalent to 2,000 cubits or halos 1 kilometro, 0.91 kilometers ang layo na inaalaw sa isang Hudyo para maglakad sa araw ng Sabat. Malinaw po?
So dito na tayo sa verse 13. Ngayon, nung dumating sila, they went to the room upstairs. So yung upper room na tinatawag, where they were staying. Sino yung mga nandyan? Si Peter, John, yung natitirang 11 apostles. Okay, yan lang yung binanggit dito sa verse 13. Ang upper room, kung matatandaan nyo, dito sila Last Supper, di ba? Ganito po yung itsura niyan. Isang traditional na bahay ng isang Hudyo. Sa upper room, diyan sila nagtitipon-tipon, parang conference area, yung second floor nila. Okay, ganyan po yung itsura niyan. So, ito. So, ganyan yung kanilang pagkakaupo. Hindi po yung nakikita natin dati na meron sila mga upuan. So, ganito ang traditional way kung paano sila kumain, nakasalampak sila. So, hindi binanggit yung actual location kung saan tong upper room na to. Malamang din daw na ito yung upper room kung saan sila nagkaroon ng Last Supper at kung saan nagpakita si Jesus Christ after the resurrection. Pero isa lang ang sigurado natin dito sa sinasabing upper room na to, na malaki yung bahay na nakuha nila para i-accommodate yung 120 na katao. Makikita natin yan sa verse 15. Total number of believers is equals to 120. Kasama na lahat doon, pati mga babae. So by this time, pagkatapos umakyat ni Jesus sa langit, nagkaroon na sila ng tapang at lakas ng loob para lumabas at wag na magtago. Yung pumupunta na rin sila sa temple para magdasal at mag-worship. So tingnan natin. Yung sa last chapter, sa remaining verses ng Luke 24. Ang sabi ni Luke, then he led them out to the vicinity of Bethany, and lifting up his hands, he blesses them. Ito yung ascension pa rin to, yung ascension ni Jesus Christ. So habang umakyat si Jesus sa langit, binebless sila. Verse 51, and while he was blessing them, he left them and was carried up into heaven. So umakyat na si Jesus Christ. After worshiping him, they returned to Jerusalem. So nandito na tayo, di ba, sa second part. Bumalik sila sa Jerusalem. They returned to Jerusalem with a great joy. So verse 53, and they were continually in the temple praising God. So ibig sabihin, hindi lang pala sila nagtatago dahil sa takot. So after nung ascension, nabanggit ko, parang nagkaroon sila ng empowerment, lumakas yung loob nila dahil sa na-witness nila. So kaya lumalabas na rin sila, pumupunta sila sa temple para i-worship ang ating Panginoon. So, dito tayo. Yung 11 remaining apostles. Sandali, may tanong ako. Kasi hindi hindi ko masyadong nakuha yung kanina, yung sa verse, yung Sabbath journey na sinasabi mo, ito ba ay tinawag ba siyang Sabbath journey dahil yung kanilang tinahak ay kasing haba nung allowed lamang during Sabbath o dahil naglakbay sila during Sabbath day? Hindi, ang distance ang dito eh. Ang unit na ang Sabbath day journey is equals to distance in kilometers. Hindi dahil hindi. sa Sabbath day, ganon. Ito, kumbaga, ito yung ina-allowed lalakarin nila na pwedeng lakarin ng isang Hudyo during Sabbath day. Hindi kaya tinawag itong yung tag doon, itang kayang yung haba ng nilakbay na Sabbath journey. Day journey, oo. Okay. So, pero hindi siya Saturday. Under the Sabbath law, during Sabbath, hindi siya Sabado. Parang inano lang dito ni Luke na ganun kalayo yung lalakarin nila simula sa Mount Olive papunta doon sa Jerusalem, doon sa bahay kung saan sila mag-stay. Okay. Yung distance lang ang sinasabi dito ni Luke, pero hindi natin maintindihan kung ano yung ibig sabihin ni Luke dito, Sabbath day journey, gaano kalayo yan. So dito pinakita ko lang kung gaano approximately yung layo nun. So which is 0.91 kilometers. 0.91 meters. So almost 1 kilometer. From Mount of Olives papunta sa Jerusalem. Okay. So pinakita ko lang kung saan ang galing
yung history ng Sabbath Day Journey. Okay, nakuha ko na. So, tuloy natin. Nasaan na tayo? So, balik natin yung mga natitira ng mga apostles niya. Sino yung mga yan? Maliban kay Judas. Si Peter, si John, si James, si Andrew, si Philip, si Thomas, si Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas, the son of James. So, ibig sabihin, meron pa palang isang Judas. Hindi lang si Judas Iscariot. Dalawa pala ang Judas dito sa mga apostles niya. Itong si Judas na to, siya rin, kilala rin siya sa pangalan na Thaddeus. Okay, sa ibang passages mababasa nyo, Thaddeus naman siya. Meron pa sa isa pangalan, hindi lang Judas, Labeius Thaddeus. So Judas, Labeius Thaddeus ang pangalan nitong si isang Judas. Okay, pag nakita niyo siya sa pagbabasa kayo at encounter niyo, so isang tao lang 'yon. Dahil sila, ang dami nilang pangalan. Inaabot ng 3 or 4 ang mga pangalan nila. So, punta na tayo sa verse 14. Okay. So, habang nandun sila sa upper room, ano ginagawa nila? They all were continually united in prayer. So, nagdadasal sila habang nandun sila. Na-discuss natin last week, hindi sila nagdadasal para dumating yung Holy Spirit. Di ba? Ang Holy Spirit ay dadating dahil ipinangako sa kanila yan. Pinangako na darating ang Holy Spirit once na umakyat na si Jesus Christ sa langit. So, ang sabi sa kanila, maghintay lang kayo. At alam nila na bababa ang Holy Spirit anytime, within 10 days. So, ano kaya ang pinag-pray nila dito? So, maaari, pinagdadasal nila na bigyan sila ng encouragement pa. They were physically, they are praying because they are physically separated. Physically, nahiwalay sila kay Jesus Christ at ang prayer lang ang kanilang means of communication with Him. Diba? Maaaring pinagdadasal nila na bumalik na ulit ang ating Panginoon. So habang naghihintay sila, maaaring pinagdadasal nila na bigyan sila ng maging faithful pa sila sa mga parating na battles or mga parating na happy nila in the future sa kanilang pagmi-minister. So ito rin yung simula ng pattern ng prayer na gagawin ng mga Christian, di ba? Praying in the name of our Lord Jesus Christ. So ito yung sinabi ni Jesus Christ sa John 14 eh. Ano ba yung John 14? Hindi ko na yata naisama. Sa John 14, nasabi doon, ano mang hilingin nyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Okay, so yan ang sinabi ng ating Panginoon. So ito na yung simula ng pagdadasal nila through the name of our Lord Jesus Christ. So sino ang kasama nila dito? Sino ang kasama ng 11 remaining apostles dito sa upper room? Ayan, kasama nila ang ibang mga babae. So sino itong mga babae na to? So sigurado ang mga babae na kasama dyan ay yung mga babae na present dun sa crucifixion site. Sino ang mga nandun? Mary Magdalene, Mary the wife of Clopas, si Mary and Martha na kapatid ni Lazarus, si Salome. Okay, yan yung mga 100% present dito sa upper room. Sino pa? Siyempre, nandyan si Mary, na nanay ng ating Panginoon. So ito na ang last time na babanggitin sa scripture si Mother Mary, ang ina ng ating Panginoon. After dito sa Acts verse 14, wala nang mababanggit or hindi na mababanggit si Mama Mary sa buong scripture. At wala rin binanggit dito or walang concept
na sinasamba siya ng mga apostle during this time. Dahil meron ako nakikita o nabasa na mga illustration na habang hinihintay nila yung Holy Spirit, parang wino-worship nila is si Mama Mary. Siya yung nasa gitna nila. Okay, so wala kahit ano, kahit basahin natin ang buong libro from Acts hanggang sa Revelation. So hindi na mababanggit ang pangalan ni Mary at walang worship na ibinigay sa kanya ang mga apostles at mga disciples ng ating Panginoon. Maging siya man ay naghihintay din sa pinangakong Holy Spirit. Okay? So okay, nakita natin yung mga babae. So sino pa ang ibang mga kasama dito? Nandyan din yung mga kapatid ng ating Panginoon. Sila yung mga biological na kapatid niya. Sila yung mga biological children ni Joseph at ni Mary. So dito ibig sabihin merong ibang anak si Mary. Dahil lang sinasabi ng iba na natiling virgin daw si Mary at hindi na nagkaroon ng anak. So tingnan natin, sabi ni Mark na sa Mark chapter 6 verse 3, "Isn't this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon?" So ibig sabihin, base sa account ni Mark, nagkaroon ng ibang anak si Mary at hindi siya perpetual virgin na kiniklaim ng Roman Catholic. Dahil lang pinanghahawakan nila eh. Okay, so dito makita natin na naniwala ang mga kapatid ni Jesus Christ sa kanya. So ang prominent dito, kilala natin dito si James at si Judas or si Jude. Di ba? Nagsulat pa nga sila ng epistle. Yung Book of James at saka yung Book of Jude. Makapagsulat pa sila. At si James, siya yung naging unang head ng Jerusalem Church. So kung matatandaan nyo, doon sa John chapter 7, hindi naniniwala sa kanya itong mga kapatid niya. So dapat, sabi nila, dapat nandun ka pumunta ka doon sa Jerusalem, may Passover, hindi, may festival doon eh. Sabi, hindi ka dapat nagtatago dito. Total naman, parang gusto mong maging kilala, pumunta ka doon ka magpakita ng mga miracles mo. So una talaga, hindi sila naniniwala sa kapatid nila. So bakit sila naniwala? Bakit dito nakita natin kasama na sila dito sa upper room na naghihintay ng pagbaba ng Holy Spirit? So hindi binanggit dito sa scripture yung kanilang conversion, kung paano sila naniwala sa ating Panginoon. Pero ang sigurado dito, ang masasabi natin dito na malaki ang influence ni James kung bakit naniwala sila kay Jesus Christ. Dahil ang ating Panginoon ay nagpakita siya kay James bago siya magpakita sa mga apostles. Sa 1 Corinthians 15:17, sabi ni Paul, then he appeared to James. Nagpakita siya kay James bago siya nagpakita sa mga apostles. So si James ang una nakakita sa kanya. So by that time, nung magpakita sa kanya si Jesus Christ, so doon lang siya fully naniwala. So doon sa kanyang dahil nakita niya si Jesus Christ, ang kanyang kapatid, so si James mismo ang naging daan para maniwala ang kanyang iba pang mga kapatid. Okay? Sandali, may tanong ako. Si James ba na kapatid niya yon o si James na kapatid ni John? Kasi may James na apostle eh. Si James na kapatid niya. Ang kasama dito. Kasi 11 na sila, di ba? Binanggit kanina sa 13, 11 apostles, nandun na kasi si James na kapatid ni John. So dito, binanggit sa nakasama yung mga kapatid mga kapatid niya kay Mary. So ang mga pangalan nga ng mga kapatid niya is si James, si Jude, si Joseph, saka si Simon. So apat na lalaki pa ang kapatid niya. So bali dalawa ang James. Oo, sa una pala siyang nagpakita sa kanyang kapatid na si James. Bago sa mga apostles. At hindi si James na apostle na kapatid ni John, ni John. So ibig sabihin, so may exception to the rules doon sa, di ba, nagtanong si Maricel last week kung
bakit hindi nagpakita si Jesus Christ doon sa mga non-believer para maniwala sila. So dito makikita natin may exemption doon sa rules na yon dahil nagpakita siya sa kanyang kapatid na hindi sumasampalataya sa kanya. Kasi hindi sumasampalataya itong kapatid niya na to eh. Itong mga kapatid niya na to. Doon sa John, kung John ano ba yun? John 7, John 7. Oo, John 7. Makikita doon na hindi sila naniniwala. Kaya nga pinoprovoke, bakit hindi ka pa pumunta sa ano? Kung ikaw ay talagang Kristo, bakit hindi mo walang magturo. Sabi Oo, niya, walang nagtuturo daw na nagtatago, sabi ng ganon. Tapos mababasa din doon na sinabi na hindi pa mananampalataya yung mga kapatid niya doon. So ibig sabihin, siguro dahil mga kapatid niya, no? Kaya ano niya na talagang iligtas sila. 'Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Kasi sa iba hindi niya ginawa yan eh. Sa ibang mga non-believer hindi siya nagpakita talaga. At saka 'di ba? Doon sa nabasa natin sa Luke 16 na malinaw na sinabi doon ni Abraham na 'di ba pinapabalik ni nung rich man yung si Lazarus para daw maniwala ang kanyang mga kapatid. Ang sabi ni Abraham, kung hindi sila naniwala sa book ni Moses, kahit mabuhay muli ang patay ay hindi sila maniniwala. Sabi niya ganoon. So may exception lagi sa rules ni God, 'di ba? Lahat tayo kung parang ano lang yan eh. Lahat tayong mga makasalanan, 'di ba, namamatay. Pero sa Old Testament, nakita natin doon na may mga taong hindi namatay at sila kinuha na rapture. Si Enoch at saka si Elijah. So yun, naano ko lang. Kasi nai-relate ko yung tanong ni Maricel last week. Sige, Be. Book of James. Okay, so tuloy tayo. So dito nakita natin yung iba't iba na klase ng tao na nandito sa first parang anong tawag dito? Fellowship bago mabuo ang church. Nakita natin iba't ibang klaseng tao sila. So bukod sa kanila, dito sa mga immediate family ni Jesus Christ at sa mga apostles, syempre hindi na babanggitin yung iba dahil 120 yan eh. So hindi na binanggit kung sino-sino pa yung mga nandyan. Okay? So nakita natin dito yung variety ng mga tao na nandito, yung mga believers, mga first believers. Andiyan yung mga lalaki at babae, apostles, yung mga ordinaryong tao, yung immediate family ng ating Panginoon. Okay? Pati si Mary, na kanyang ina, ay member din. Nagpa-participate din siya sa pag-worship, nagdadasal din siya katulad ng iba. At hindi nga siya nabanggit ko kanina, hindi siya yung center of worship. Ang center of worship nila kung bakit sila magkakasama dito is si Jesus Christ, the risen Christ. So yan po yung dito, kung bakit sila nagsasama-sama. So dito kung titignan natin, napakadali na magkaroon, kung meron na pasaway dito, napakadali na magkaroon ng division dito sa first assembly na to. Assembly of humble people. Napakadali mag-create ng division dito. Una-una tingnan natin kung paano mag-create ng division dito sa first believers na to. Ito mga immediate family ni Jesus Christ, po pwede silang mag-claim ng special recognition. Anak ko yan, kapatid ko yan. Di ba parang special treatment? So, una yon, isa yon. Pangalawa, po pwedeng i-criticize nila si Peter dahil sa kanyang kaduwagan sa pagdi-deny niya kay Jesus Christ. Pangalawa yon. Pangatlo, po pwedeng sisihin ni Peter si John dahil si John ang nagkasama niya pumunta dun sa high priest, sa bahay ng high priest sa John 18. Pang-apat, po pwede namang balikan sila ni John. Teka, sasabihin ni John, sino ang kasama ng ating Panginoon habang nandun siya sa cross? Ako lang, sasabihin ni John, ako lang ang nandun. At kanino ibinilin ang kanyang ina? Sa akin, hindi sa inyo. So di ba makikita natin dito? Yung mga posibleng maging source of conflict and division. Pero wala. Hindi nangyari yun. Walang argument nangyari. Kahit sa pinaka-greatest sa kanila. Di ba bago to mangyari, kung matatandaan nyo, lagi nagtatalo-talo itong 12 na to. Kung sino ba ang greatest sa kingdom. Sino ang greatest sa amin lahat. Di ba? Iyan yung pinag-uusapan nila lagi eh. So dito wala nangyaring ganyan. Lahat sila tahimik. Lahat sila
humble. Hindi nila iniisip yan. Makikita natin dito yung unity na nagbubuklod sa kanila dahil kay Jesus Christ. At yan din ang unity at hindi dapat magkaroon ng division sa present day na churches natin ngayon. So hindi natin kailangan pagtalunan yung iba't ibang klase na mga doktrina. Dapat nag-unite sa atin si Jesus Christ. So magandang encouragement, magandang sundan natin yung mga nangyari dito sa mga unang believers bago pa man magkaroon ng church, na walang division na nangyari, walang naging pataasan, walang ay mas magaling ako sa'yo, ay kamag-anak ko to, di ba? So wala nun. Dagdag lang ako. Sige. At saka nung muling nabuhay si Jesus Christ, nakita nila yung pagiging Diyos niya. Wala sa pamilya niya ang nag-claim na sa pagiging nila, nakamag-anak siya. Kung titignan niyo yung opening letter ni James at saka ni Jude, makikita niyo doon. Sabi nitong James sa James 1, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Wala kang mababasa na sinabi niya, brother niya. Tapos yung kay Jude naman, Jude, a bond servant of Jesus Christ and brother of James. So nakita niyo mga kapatid, dahil nakita nila nakakaiba sa kanila si Jesus Christ. Hindi lang siya basta kapatid nila o kapatid nila siya sa physical na sa pagiging tao niya, pero alam nila na Diyos din nila ito. Kaya never nilang kinlaim na kapatid ko siya, ganyan ko siya. So lahat sila nung muling nabuhay si Jesus Christ, ang inano nila yung pagiging deity niya, yung pagiging Diyos niya. Talagang inano siya, ang tawag doon, in-exalt siya sa kanyang posisyon talaga ng pagiging Diyos niya. Yun lang po. Baka may gusto po kayo idagdag. So pinapakita dito sa attitude ng mga first believers na hindi sapat yung halimbawa, andun yung faith mo sa ating Panginoon. Kundi dapat magkaroon ka rin ng faith sa mga kapwa mo na mga believers. Dahil itong 120 na mga tao na to, binigay sa kanila ibinigay yung responsibility para maging witness dito sa lost world. So napakarami nilang dapat gawin. At hindi nila magagawa yan nang sila lang. Or kung sosolohin nila, kung mag-isa lang. So kailangan talaga nila magsama-sama. Dahil in the future, mangyayari? Ma-experience nila yung severe persecution. Hindi si James, yung kapatid ni John, di ba pupugutan siya ng ulo? So hindi ito time para tanungin kung sino yung greatest o sino ba yung maraming kasalanan. Ito yung time para maging united sila at magdasal to stand together in the Lord. So ito yung pinapakita ng mga first believers. So habang naghihintay sila, nagwo-worship sila, nagdadasal sila. So ibig sabihin ito yung final preparation na ginagawa para sa church, para sa ipanganak ang church. So inire-ready yung mga final finishing touches. So diretso na tayo dito sa next topic dito. Ito na yung pagpili ng kapalit ni Judas. Ito yung pagkapili nga kay Matthias. So from verse 15 onwards, makikita natin paano yung role na ginampanan ng kanilang mga panalangin dito sa early church. So in those days, ito yung days between the Ascension and the Pentecost, yung pagdating ng Holy Spirit. Peter spoke to the first believers. Si Apostle Peter ang tumayo at nanguna. Bilang isang acknowledged leader nila, siya yung tumayo at nagsalita. Tignan natin dito, ilan sila? Sa verse 15, about 120. So sila yung unang mga believers dito sa
first church. Kung makita natin, from this small number, 120, ito yung simula ng church sa ganitong number. Para sa ibang minister, para sa ibang pastor, maliit ang number na yan, ng congregation na yan. Pero makikita natin dito sa pagsilang ng church na hindi kailangan ang napakaraming tao para kumalat ang gospel. So ano ang meron sa mga first believers na to? Alam nila, they know the cost of following Christ. Alam nila kung ano kataya. And they are willing to take up their cross and follow Him. So all out sila. Willing silang gawin ang lahat to the point of death. So ang quality na meron itong 120 believers na to plus the future indwelling of the Holy Spirit is more than enough para simulan ang proclamation ng gospel from Jerusalem to Judea and Samaria and to the end of the earth. So sa kanilang 120 magsisimula ang lahat. So kaya more than 2,000 years later, na-receive din natin ang same gospel na pinipreach ng mga apostles at na-receive din natin ang salvation. So, biruin nyo, from 120 people, and after more than 2,000 years, na-receive natin yung mga tinuro nila. From Jesus Christ, to the apostles, to the disciples, to the early church fathers, hanggang makarating sa atin ngayon. So talagang pine-preserve ng ating Panginoon ang kanyang salita. So at this point, hinihintay pa rin nila yung pinangakong Holy Spirit. Nakakailanganin nila bago sila mag-proclaim ng gospel. So habang magkakasama sila doon sa upper room, so napag-usapan ang nangyari kay Judas. Ang pagtatraidor at yung pagkamatay niya. So maaaring nag-iisip sila kung paano mag-fit ang mga ginawa ni Judas sa plano, sa redemptive plan ng ating Panginoon. So saan papasok yun? Parang iisip natin, isang tragic na pangyayari pero kasama siya sa plano. So paano na yung fulfillment ng sinasabi ni Jesus sa kanila? May sinabi sa kanila si Jesus Christ eh. Ito, sabi sa kanila, tandaan ninyo kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono, ang kalwalhatian sa bagong daigdig. Kayong sumunod sa akin ay uupo sa 12 trono. Kita nyo? 12 lipi ng Israel. Ang problema, ilan sila ngayon? Wala na si Judas. 11 na lang sila. So, ang problema, wala na si Jesus Christ. Wala na ating Panginoon para pumili ng papalit kay Judas at para matupad ang sinasabi ni Jesus Christ dito sa Matthew 19:28. So bilang leader, si Peter ang nagsalita para i-address ang tungkol dito sa problema na to. So punta tayo sa verse 16. So ang scripture na sinasabi ni Peter ay galing sa Book of Psalm. Okay, yung i-quote later on ni Peter dito sa verse 20, galing yun sa Book of Psalm. So hindi lang ito basta naisipan or opinion lang ni Peter, kundi pinapatotohanan niya yung scripture. Tulad ng mga prophecies, ang passage na i-quote niya ay kailangan magkaroon ng katuparan dahil ito ay salita ng Diyos. At kasama din ito sa great plan ng ating Panginoon. So, ang passage na i-quote niya ni Peter ay galing kay David. Pansin niyo ha? Through the mouth of David. So, ginamit si David para dito sa fulfillment ng scripture. Inspiration ng Holy Spirit. So, malinaw dito, nakita natin ang pagkilos ng Holy Spirit para i-inspire ang tao. So, kumikilos ng Holy Spirit para gamitin ng tao. So, ganyan din ang ginawa niya ng Holy Spirit nung isulat ng mga authors ang Bible.
na si Peter din mismo ang nagsabi kung paano i-lead ng Holy Spirit ang mga nagsulat ng Bible. So sabi ni Peter, because no prophecy ever came by the will of man, hindi kagustuhan ng tao. Instead, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So ito nakita natin, the same thing na nangyari out of David. Nagsalita ang Holy Spirit at ginamit si David. Ano pa man ang nagawa ni Judas. So nagtraidor siya, siya yung naging guide para arestuhin ang ating Panginoon. Magkakatotoo at mangyayari pa din ang sinasabi ng Diyos. Ang pagtatraidor ni Judas ay crucial of redemption. Ano nila si Judas? Si Judas ay isang pinili ng ating Panginoon bilang maging apostle. At meron siyang ministry. Pero titingnan natin na kahit kasama siya ng ating Panginoon for 3 years, nakita niya lahat ng miracles, narinig niya lahat ng turo. Unfortunately, hindi pala siya ligtas. So posible pala yun. Kasama mo ang Messiah, kasama mo ang Savior, kasama mo ang Diyos, narinig mo first hand sa bibig ng Diyos ang lahat ng turo, pero wala palang effect. So alam ni Jesus yan, yung sabihin niya sa kanila na hindi lahat sila ay naniniwala sa Kanya. Ang sabi ni Jesus Christ, ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang makakanuro sa Kanya. So alam na ng ating Panginoon, si Judas ang perfect example ng isang false follower. Sumama siya dahil meron siyang hidden at personal and selfish motive. Bilang isang Hudyo, umaasa din siya doon sa pangako na kingdom and freedom from Roman oppression, Roman rule. Yan ang inaasahan ng lahat ng Hudyo, magkaroon sila ng freedom. Pero nung ma-realize niya na parang, teka, hindi ang mga nangyayari na itong inaasahan ko. At para ma-compensate yung time at pera na nawala sa kanya, ano ginawa niya? Unti-unti na siya ngayon kumupit, nagnakaw doon sa pera nila. At sa huli, ay ang pagtatraidor nga niya. So ipinagpalit niya ang kanyang master sa 30 pieces of silver. So hindi imposible na mayroon din mga katulad ni Judas sa isang church. So members sila ng church, nakakasama sa mga Bible studies, nag-attend ng worship service, ang iba ay mayroon pang ministry. Pero hindi pala ibig sabihin nun ay sila ay totoong ligtas, mga totoong believer. Dahil ang iba, meron sila mga personal motive. Ang gumaling, lumalapit sila dahil merong silang sakit, may sakit ang kanilang mga kamag-anak, ang pamilya, or kailangan nila ng pera, gusto nilang yumaman, nag-attend sila sa worship, or gusto nila ganda ang kanilang buhay, ang kanilang lifestyle. Isa lang yan sa mga personal at wrong motive para ikaw ay lumapit sa ating Panginoon. At pag hindi namit ang inaasahan nila, anong gagawin ng mga tao na yan? Tatalikod sila. Pag hindi nasagot ang prayer nila, hindi gumaling ang kamag-anak nila, may namatay sa pamilya nila, naghirap sila, tatalikod sila. Sasabihin, hindi naman pala totoo ang mga sinasabi sa Bible. Hindi naman pala nasasagot ang mga dasal. Hindi naman pala totoo ang mga sinasabi ni Jesus Christ. So, gusto nilang gawin ni God ang mga gusto nilang mangyari. Ginagawa nilang genie ang ating Panginoon. So, gusto nila magsunod-sunuran ng ating Panginoon sa lahat ng demands nila. So ngayon, balik tayo kay Judas. Bakit pa siya pinili ni Jesus Christ para mag-isa sa mga 12 disciples na binigyan din niya ng power? Tingnan niyo, di ba?
binigyan din si Judas ng power para mag-cast out ng demons. So ano ang reason? So balikan natin yung sinabi ni Jesus sa kanila nung time na hinuhugasan niya, yung paa ng mga disciples. Tingnan natin, nung pagdating niya kay Peter, so hindi ko na yaano lahat, no? So, nung pagdating kay Peter, si Peter na yung pala ni Peter ang hugasan niya. Tumanggi si Peter. Dahil nga ang gumagawa lang ng paghuhugas ng paa ay ang pinakamababang servant. Ang sabi ni Jesus kay Peter sa John 13:8, "If I don't wash you, you have no part with me." Wala kang kaugnayan sa akin pag hindi ko hinugasan ng paa mo. So nung marinig ni Peter yon, ano sabi niya? Sa verse 9, "Lord, not only my feet, but also my hand and my head." So parang sabi ni Peter, sige Lord, paliguan mo na ako. Okay lang. So pagdating sa verse 10, nakita natin ang glimpse ng pagiging omniscient ng ating Panginoon. Alam natin na, di ba, in-empty ni Jesus Christ ang sarili niya sa kanyang divine attributes. Pero isa ito sa mga pagkakataon na ginamit niya yon. Upon agreement with the will of the Father, according to the divine redemptive plan, ginamit ni Jesus Christ yun na pinayagan ng Diyos Ama para sa fulfillment ng Scripture. Tingnan natin sa verse 10, ituloy natin. Sabi niya kay Peter, ang nakapaligo na ay hindi na kailangan hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan. At kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo ay malinis. Yan ang sinasabi niya. So lumalabas dito yung pagiging omniscient ng ating Panginoon. So ituloy natin. So nagbibigay ng hint dito ang ating Panginoon na hindi lahat sila ay totoong follower niya. Kaya pagdating sa verse 18, fast forward tayo sa verse 18, ito ang sinabi niya sa kanila. I am not saying these things to all of you. I know the ones I have chosen. Alam niya, kilala niya lahat na pinili niya. But this fulfills the scripture that says, the one who eats my food has turned against me. Ito na yung scripture na sinasabi niya na mangyayari. Magkakatotoo. Ano yung scripture na yan? He quoted Psalm 41:9. Diba? The one who eats my food has turned against me. Ito ang sabi sa Psalm 41:9. Even my best friend, the one I trusted completely, the one who shared my food, has turned against me. So, magaganap at magkakatotoo ang scripture na to sa pamamagitan ni Judas. So nakita natin, no, na ang mga prophecies na kailangan ma-fulfill ay magkakaroon ng fulfillment. So dito sa verse 18, i-describe ni Judas, ni Luke, yung tragic end ni Judas, kung paano namatay si Judas. Nagpakamatay siya. So now, this man acquired the field with his unrighteous wages. So dito muna tayo sa unang sentence. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Ano ibig sabihin nito? Sige, aralin natin. Hindi, kung babasahin niyo yung Tagalog, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Siya ba mismo ang bumili ng lupa? Tignan natin. Hindi ibig sabihin na si Judas mismo ang bumili ng lupa. Dahil ang ginamit na pangbili ay galing sa ibinayad sa kanya ng mga religious leaders para traidorin si Jesus, kaya sinabi ni Luke na siya ang buyer. Kasi considered sa kanya yung pera na yan. Diba? Pero sa tindi ng kanyang guilt at pagsisisi sa ginawa niyang pagtatraidor sa kanyang master na alam niyang inosente, ibinalik niya sa mga religious leaders ang pera. So ibig sabihin, hindi siya ang bumili. Okay? So hindi po siya ang bumili dahil ibinalik niya yung pera. Kung matatandaan niyo, hindi pa nga tinanggap ng mga religious leaders Hindi na pwedeng ibalik ni Judas ang pera na yan sa mga religious leaders dahil ang pera na yan or ang mga silvers na yan ay considered na marumi.
hindi na po pwedeng ipasok sa temple yan. Kaya ano ginawa ni Judas, di ba? Hinagis na lang niya yung mga pera na yan doon sa loob. Dahil ayaw nga rin hawakan ng mga religious leaders. So hindi po pwedeng si Judas mismo ang bumili ng lupa na to. So dito makikita natin sa naging action ng mga religious leaders na to, yung kanilang pagiging ipokrito. Suhol to blood money. Sinuhulan si Judas para ipagkanulo ang ating Panginoon. So ngayon, ibinabalik sa kanila ni Judas, ayaw nilang tanggapin. Hindi namin tatanggapin, marumi ano na yan. Galing sa marumihan. So nakita natin yung pagiging ipokrito ng mga religious leaders during their time. So dito, parang isipin natin, nagsisi naman pala si Judas. So bakit hindi siya ligtas? So kung titignan natin, kung i-compare natin yung case ni Judas at ni Peter, parehas nilang parang in a way tinraidor ang ating Panginoon. So anong pagkakaiba nila? Yung naramdaman ni Peter na guilt at yung remorse sa ginawa niya, anong action ang sumunod na ginawa ni Peter? Nagrepent siya, pinagsisihan niya, lumapit siya sa ating Panginoon. Ano naman ang ginawa ni Judas? Yung guilt niya at yung remorse niya, anong ginawa niya doon? Paano niya hinandle yung guilt na yun? Nagpakamatay siya. Walang repentance na nangyari. Hindi katulad ni Peter na na-restore pa si Peter sa ginawa niya. Pero dito kay Judas, hindi ganun ang nangyari. Hindi niya naisip na lumuhod at humingi ng tawad sa ginawa niya. So hindi niya kinaya yung bigat ng pagtatraidor ng ginawa niya. Kaya ang best option na naisip niya ay ang magpakamatay, magbigti. Tingnan natin yung sinabi ni Paul about this godly repentance sa 2 Corinthians 7:10. For a godly grief, na katulad ng meron si Peter, godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret. So yan ang case ni Peter. Ito naman ang case ni Judas. But worldly grief produces death. So nakita nyo yung pagkakaiba ni Peter at ni Judas. Worldly grief yung naranasan ni Judas, kaya hindi siya nagrepent at hindi siya saved. Okay, so tuloy tayo. So papaano ngayon? Papaano namatay si Judas? Sabi dito, he fell. Nahulog siya. He fell head first. His body burst open and his intestines spilled out. Nahulog ng patiwarik, sumabog ang tiyan, lumabas ang bituka. Pero tingnan natin, yung nasa account ni Matthew. Bakit parang, tingnan natin. Ito yung he threw the silver into the temple. Yan yung ibinabalik na niya. Yung pera o yung coins sa mga religious leaders. He threw the silver into the temple and departed. Umalis siya pagkatapos itapon yung pera. Then he went and hung himself. Teka, bakit magkaiba yung sinasabi ni Luke at ni Matthew? Si Matthew ay sabi na nagbigti siya. Bakit sinasabi ni Luke, he fell head first, his body burst open, his intestines spilled out? Hindi ba parang contradiction yan? Kung magbabasa niyan hindi believer. Tingnan nyo, may contradiction sa Bible. Bakit magkaiba yung sinasabi ni Matthew at sinasabi ni Luke na pagkamatay ni Judas? So tingnan natin yung record na to. Sabi ni Matthew, si Judas nagbigti siya. Sabi ni Luke, nahulog siya. Bumukas yung tiyan niya, his organs spilled, yung mga intestine niya, mga laman loob niya, nagkalat. So tingnan natin, pag ikaw ay nagbigti, anong mangyayari after ilang araw? Magkakaroon ng decomposition, di ba? So posibleng sabihin natin na walang nakakita dito sa pagpapakamatay ni
ni Judas. Posibleng pumunta siya sa isang lugar kung saan wala masyadong makakakita sa kanya at pipigil para magpakamatay. Dahil i-set up pa niya yung hahanap siya ng puno, i-set up niya yung tali, yung lubid. So paano siya aakyat, paano, syempre mayroon pa i-assess niya yung kung paano niya gagawin. So siguruhin niya wala makakakita sa kanya para maituloy niya yung kanyang pagpapakamatay. So sige, given na yon. Nandun na siya, nagbigti na siya. So namatay na siya. So wala pa rin nakakita sa kanya. So pwedeng lumipas ang 3 araw, ang 4 na araw. So di ba, napag-aralan natin yan sa Book of John na pagdating ng pang-4 na araw, nagsisimula na yung decomposition. Kaya di ba dun sa kay Lazarus, di ba hindi kaagad pumunta si Jesus Christ. Hinayaan muna niya yung pang-4 na araw doon siya pumunta, di ba? Para hindi sabihin na hindi pwede na mabuhay pa yan dahil hindi pa nagde-decompose yung kanyang katawan. So siniguro ni Jesus Christ that during that time si Lazarus ay nagde-decompose na para makita yung power ng Diyos. Okay? So pwedeng ganito ang nangyari dito sa case ni Judas, dito sa account ni Matthew at ni Luke. So pwedeng pang-4 na araw na yung time na yun nagde-decompose na yung katawan ni Judas. So anong mangyayari? Babagsak yung katawan niya, mahuhulog, di ba? Dahil hindi na katulad yung skin ng tao, hindi na ganun katibay pag nagde-decompose na, di ba? So mahuhulog yan. So ito yung nangyari, sinabi ni Luke. Opo, pwede rin daw na yung branch, yung sanga ng puno na pinagkabitan niya ng lubid ay nangyari? Naputol. Oo, So, pwede yun. nahulog siya, di ba? Nauna yung ulo niya. So yun yung dalawang po pwedeng na paliwanag dito kung bakit hindi parehas yung sinabi ni Matthew at hindi parehas yung sinabi ni Luke. Pero hindi ibig sabihin contradiction to. Nagko-complement yung sinasabi nilang dalawa. Ang una sinabi ni Luke, okay, ni Matthew, nagbigti siya. So after ilang araw, ito yung nakita ni Luke. Yung nahulog na siya sa lupa. So nakuha niyo po? Oo. Parang dinescribe niya lang dito sa Acts kung ano yung Kung paano. itsura niya. Oo. After niyang nahulog. At saka, Bigyan ko ito. at saka di ba pagkapatay, di ba parang mabigat na yung katawan? Bibigat. Oo. So may tendency na yung branch na pinagtatalian dyan ay nalaglag. Bumigay, naputol. Oo, bumigay, naputol. Tapos, nung siya ay bumagsak, naunang kanyang ulo, bumukas ang kanyang tiyan, yun ang nangyari. So yun din ang naisip ko habang sinasabi mo. Kasi, mas malaking siguro yung naputol yung branch eh. Kasi kung nag-decompose siya, so mapuputol yung ulo niya, di ba? Pag nag-decompose yung katawan ng tao, dahil ang dapat pressure na dito sa leg eh, di ba? So mapuputol muna yung leg niya. Oo, matitira yung ulo niya dun sa sanga, di ba? So mas ako dun sa naputol yung sanga, bumagsak ang kanyang katawan at nauna ang ulo niya. Oo. So kasi itong daw, parang mataas na lugar to eh, parang sa edge of the cliff. Okay? So parang ganito daw yan. Outside the city yung kung saan ginawa yan eh. So ito yung present day na Hakeldama na kung saan yung pangalan ng lugar. Ito yan. So kita natin sa cliff. Bali mataas na lugar kung saan siya nagbigti. Para sigurado kung hindi man siya mamatay sa pagkakabigti, kung mahulog siya, siguradong patay siya. Bumagsak siya sa mga batuhan. Ito yung lugar daw na yan. Okay, so diretso tayo. So verse 20, ito yung scripture. So yung scripture sa Old Testament na sinasabi ni Peter na kailangan magkaroon ng fulfillment. Ito pala yung verse 19. Ito yung yung naging nakilala itong lugar na to kung saan nagpakamatay si Judas sa Jerusalem, yung Hakeldama, field of blood. Yan yung tawag sa lugar na yan. Okay, sa verse 20, ito yon yung sinasabi na i-quote ni Peter na kailangan magkaroon ng katuparan. So tignan natin yung mga passages na yan.
Yung prediction ng betrayal, na-predict na yan dito sa Psalm 55 verses 12 to 15. So babasahin ko. Ito yung yung prediction sa pagtataksil ni Judas. Okay, so ibig sabihin sa Old Testament pa lang na-predict na to. So matitiis ko kung ang kaaway ko ay kumukutya sa akin. Kung ang isang taong galit sa akin ang magmamalaki sa akin, may iwasan ko siya. Ngunit mismong kagaya ko, kasama ko at kaibigan ko, ang sa akin ay nangiinsulto. Dati, malapit kami sa isa't isa. At magkasama pa kami pumupunta sa templo ng Diyos. Sana'y mamatay na lang bigla ang aking mga kaaway. Sana'y malibing silang buhay sa lugar ng mga patay, sapagkat ang kasamaan ay nasa puso nila at sa kanilang mga tahanan. So ito yung prediction of betrayal. Okay, sa verse 13, ngunit mismong kagaya ko, kasama ko at kaibigan ko sa akin ay mangiinsulto. Okay, so ito yung prediction of betrayal. So tuloy tayo. Dito naman, ito yung sa Psalm 69:25, ito yung prediction ng pagkakaalis sa office or sa pagiging apostle or doon sa ministry. Iwanan sana nila ang mga toldang tinitirhan nila para wala nang tumira sa mga ito. Ito yung prediction para alisin siya sa office. Okay, so yung isang quote ni Peter, ito yung pangako ng may papalit sa kanya. Sa Psalm 109:8, mamatay na sana siyang agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. Yung replacement, ito na yung papalit. So, magkakaroon ng fulfillment ito mga sinasabi dito sa Psalms na to. So, ginamit ni Peter ang lahat ng proof, ng pruweba sa scripture para patotohanan na ang lahat ng ginawa at nangyari kay Judas, pati ang pagpili ng kanyang kapalit ay kasama sa plano ng Diyos. Okay, so malinaw yan. So requirement, dito na tayo sa verse 21 and 22. So dito makikita natin yung mga requirements to become apostle para maging kapalit ni Judas. So merong ibang nagsasabi na, teka, mali ang ginawa ni Peter at ng mga apostles. Mali daw na pumili kaagad sila ng kapalit. Premature, para pinangungunahan daw nila ang Diyos. Premature daw ang ginawa nila dahil ang 12 apostle daw ay dapat i-reserve sa greatest apostle. Sino yun? Si Apostle Paul. Sinabi ni Jesus sa kanila na merong 12 trono sa kingdom kung saan sila uupo. Di ba? Nakita natin kanina. Ngayon, kung pumili na sila ng kapalit ni Judas, ibig sabihin wala na lugar para sa 13 dahil hindi naman sinabing 13, di ba? 12 lang. So tingnan natin. Sa 1928, sinasabi ko sa inyo, totoo, darating ang araw, babaguhin ng Diyos ang mundo, at ako na ang anak ng tao ay uupo sa aking trono. At kayo, mga tagasunod ko, ay uupo rin sa 12 trono upang husgahan ang 12 lahi ng Israel. So hindi 13. So wala nang lugar para kay Paul. Pero wala namang sinabi sa scripture na hindi tama ang naging aksyon ng mga apostles na maghanap ng kapalit ni Judas. Ibig sabihin, hindi hahayaan ng Diyos na ma-compromise ang pagsisimula ng church dahil ang mga apostles ang pumili. Wisdom din yun na binigay ng Panginoon kay Peter na simulan na ang paghahanap ng kapalit ni Judas. Okay, 3 years. 3 years niyang tinuruan, ni-ready ni Jesus Christ ang mga apostles para sa ministry. Tapos, binigyan niya ng mga resources na kakailanganin nila. And then, hahayaan lang or papayagan niya pumili sila ng maling tao. So, hindi naman siguro ganun. Hindi papayagan ng Diyos yun. So, para inire-ready na lahat ng Diyos Tapos, ilang araw na lang, dadating na yung church, ipapanganak na yung church. Tapos, pipili ng maling tao, itong mga apostles niya. So, hindi siguro gagawin ng ating Panginoon yun. So, merong blessing yan, may wisdom nang galing sa Diyos, ang initiative na ginawa ni Peter at ng mga apostles
para palitan si Jesus Christ. So, paano na ngayon si Si Paul? Judas. Si Judas, hindi si Jesus. Si Judas pala, hindi si Paul. Oo. So, paano na ngayon si Paul? Paano na ngayon si Paul? Saan si Paul nakalugar kung hindi siya isang apostle? Hindi siya kasama sa 12. So, hindi siya kasama sa 12, hindi dahil hindi siya kasama dito no, sa 12. Hindi ibig sabihin nun na mas mababa siya or inferior siya dito sa 12. Si Apostle Paul ay unique apostle siya at ang main ministry, ang main mission niya ay sa mga Gentiles. Ang main ministry ng 12 apostles na to ay sa nation of Israel. Okay po? So tingnan natin ang sabi ni Paul. Ngayon, ito naman ang sasabihin ko sa inyo mga hindi Hudyo, ito mga Gentiles. Ginawa akong apostol ng Diyos para sa inyo, para sa mga Gentiles, at ikinararangal ko ang tungkulin ito. Okay, so yan, sa Gentiles, ang main ministry ni Apostle Paul. So ito ngayon ang requirements na binigay ni Peter sa pagpili na kapalit ni Judas. Yan, mga requirements, yung mga naka-highlight. Men who have accompanied us during the whole time the Lord Jesus went in and out among us. Yung kasama sila the whole time ng ating Panginoon sa 3 years. Beginning from the baptism of John until the day he was taken up from us. Ibig sabihin yan, dapat present siya. Yung papalit kay Judas, dapat present siya nung magsimula ang ministry ng ating Panginoon. From baptism hanggang pag-akyat niya sa langit. So ito pa isang requirement. It is necessary that one become a witness with us of His resurrection. Dapat naging witness siya doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Okay, pangalawa yan. Importante ito dahil ito ang central theme ng apostolic preaching. Laging kasama itong resurrection. Kung hindi sila mismo ang nakakita sa resurrected Christ, magiging mahina ang message na ipoproclaim nila. Importante ito. Kung ito ang requirement, ibig sabihin, balik tayo kay Paul. Hindi siya qualified. Hindi kasama si Paul doon sa whole ministry na ating Panginoon. Hindi rin siya kasama dito sa naka-witness sa resurrection. Hindi pa nila namimit si Paul dito, di ba? Pero, nagpakita si Jesus Christ kay Paul after the resurrection, di ba? Sa Damascus Road. Tinuruan din si Paul for 3 years, tulad ng ginawang pagtuturo ng ating Panginoon dito sa 12 apostles. At ikinomission siya personally para ipakalat ang gospel outside Israel. Okay? So, out na si Paul. Out na si Apostle Paul sa usapan dahil isa siyang unique apostle. At kinomission siya para sa special na ministry. So, settle na tayo doon. Hindi na kasama si Paul dito sa 12. So, dalawang tao ngayon ang nakamit ng requirements na inilatag ni Peter. Ang pinagpilian, si Joseph, called Barsabas, who was also known as Justus and Matthias. So, nakita natin dito. Tatlong pangalan ulit. Si Joseph, kilala rin bilang Barsabas, kilala rin bilang Justus, parang si Judas, kilalang Tadeus, kilalang Lebbeus. Okay? So yan. Na-meet nila ang first 2 requirements. Dalawa pa lang yan. Meron pang pangatlo na requirement para maging apostle. Ano yung pangatlo? Ang Panginoon mismo ang pipili. Dahil di ba, si Jesus Christ ang pumili sa kanila. So paano ngayon yan? Sa case nila, si Jesus Christ ang pumili sa kanila. Ngayon, ang pagpili na to ay wala na sa control nila. Wala na si Jesus Christ para dito sa pangatlong requirement. Anong gagawin nila ngayon? Diyan papasok ang power of prayer. Then they prayed. Sabi nila, you Lord know everyone's hearts. Show which of these 2 you have chosen. So ngayon, ibinibigay na sa nila kay Jesus Christ yung decision kung sino ang pipiliin nila dito sa dalawa.
So sa pagdadasal nila, sa pagpili ng kapalit ni Judas, patunay yan ang action nila ay hindi mali. Hindi premature ang ginawa nila. Ang merong last say sa pagpili ay si Jesus Christ pa din. So kung tutusin nga, pwedeng sagutin ni Jesus Christ ang prayer nila agad at sabihin na, teka, maghintay pa kayo. Bakit paghihintayin ni Jesus Christ itong mga apostles? Ilalagay ni Jesus Christ si Paul. Di ba? Kung pwedeng sabihin ni Jesus Christ sa kanila yan. Pero hindi yun ang plano ng ating Panginoon. Dahil special at unique ang trabaho ibibigay kay Paul. So ngayon, para confirmation kung sasagot, ano ang isasagot ni Jesus Christ sa kanila, anong ginawa nila? They cast lot for them. After praying, they cast lot. Parang nagpalabunutan sila, di ba? Nagpalabunutan sila. So, ang paraan na to para malaman ang will ni God, tinatanggap yan at ginagawa sa Old Testament. Hindi yan sugal. Tingnan natin sa Proverbs. So, nagpalabunutan ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. So, inaalaw yan sa Old Testament. So, makikita natin yan, yung mga related verses dito sa Leviticus 16, Joshua 7, 1 Samuel 10, 14, sa Proverbs 18. So, ibig sabihin, acceptable to sa kanila. Kaya dito sa sa New Testament, dito sa Book of Acts, sa pagpili kay Matthias, ginawa din nila to. So, kasi ang Panginoon pa rin, sabi dito, ngunit nasa Panginoon pa rin ang kapasyahan. Okay? So, ito na ang pinakahuling nangyaring casting of lots. O ibig sabihin, ito na yung pinakahuling palabunutan na nangyari dito sa scripture, dito sa Book of Acts. So bakit ito na yung pinakahuli? Hindi na nila ito ginawa ulit eh. Bakit? Dahil sasagot na ang ating Panginoon, sasagot na ang ating Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Conviction ng Holy Spirit. Okay? So, dito na yung simula ng ministry ng Holy Spirit. Hindi na nila kailangan mag-resort to doing this old practice of casting lots or palabunutan. So malinaw ang naging sagot ng ating Panginoon. Sinagot ng Panginoon by this. The lot fell to Matthias and he was added to the 11 apostles. So namili na ang ating Panginoon. Malinaw yan ang desisyon ni Jesus Christ. So, na-meet na lahat ng requirements. Kung pinili siya ng ating Panginoon, kasama siya simula ng ministry, at nandun din siya na witness niya ang resurrected Christ. So, na-check na lahat ng box. So, si Matthias na ang 12 apostle na papalit sa iniwang posisyon ni Judas. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Matthias? Ang ibig sabihin ng pangalan ni Matthias, gift of God. So, parang saktong-sakto, no? He was a gift from God sa mga apostles dahil nakompleto sila. Nagkaroon ng fulfillment, yung sinabi ni Jesus Christ sa kanila na dapat 12 sila. So, gift siya sa mga apostles. Ano pa? He was a gift from God sa church. Hindi magsisimula ang church o hindi makakapagsimula ang church kung hindi kompleto ang 12 apostles. Okay? So ngayon, tapos na yung selection process, kompleto na sila. So the final preparation for the church was completed. So ready na. So na-layout na lahat. Naayos na ng ating Panginoon ng lahat. So ang hinihintay na lang ay yung birth ng church. At yan yung sa day of the Pentecost na madidiscuss natin next week. So diyan nagtatapos ang chapter 1 ng Book of Acts. So ang chapter 1 ng Book of Acts, ito yung final preparation doon sa birth ng church. So ang birth ng church, makikita natin yan sa discussion natin next week. So maraming salamat sa pakikinig at open na po ang ating floor para sa discussion.
Sige, kakanya ba ako gusto mo ganun? Hindi, yung sasabihin ko lang na yung pagpili nila ay nung binabasa ko 'to, dun ko nakita na tama naman yung ginawa nila. Kumbaga guided sila ng Panginoon. Dahil dun sa verse 20 makikita doon na naka-prophesy na ang gagawin ni Judas. And then ang sabi